Kabanata 856. Kung gayon, talagang nasa panganib si Zephyr. Boom! Sa langit, ang mahabang ilog, na may habang 10,000 talampakan, ay dahan-daang umaalon. Ang mahabang ilog ay nagpakita ng puting liwanag na parang jade, parang puting ilog jade. Habang umaagos ito, ang liwanag na parang jade ay kumikislap na may naluluhang aura. Kahit sa isang sulyap, makakaramdam ng matinding sakit sa mga mata. Maiisip ng isa kung gaano kahanga-hanga ang kapangyarihan sa mahabang ilog. Ang mahabang ilog ay nagdugtong na parang dumadaloy sa pagitan ng mga bituin at langit. Habang ito ay umaalon, isang pares ng malalaking puting pakpak ang dahan-daang nakalaylay. Buzz! Maging si Zephyr ay hindi maiwasang gumalaw sa harap ng gayong kakilakilabot na aura. Huminto sila upang manood mula sa isang gilid, na may bakas ng pagbabantay sa kanilang mga mata. Maliwanag ang sinag ng Diyos, at ang aktibidad ng enerhiya ay nakakulong sa Duan Kung Chen. Ha! Unti-unting sumanib ang aura ni Duan Kung Chen sa malaking pares ng puting pakpak sa kalangitan. Boom! Namumulaklak ang mga pakpak. Biglang bumaliktad ang ilog ng mga bituin, at isang agos ng kataas-taasang enerhiya ang marahas na dumaloy palabas ng kalangitan. Sa loob ng ilang panahon, hindi mabilang na sinag ng liwanag ang umikot na parang mga banal na haligi. Sa sandaling ito, isang pares ng mga pakpak na parang nyebe ang dahan-daang nagtitipon sa likod ni Duan Kung Chen. Ang bawat pares ng mga pakpak ay may habang 3 metro. Matapos itong mabuka, ang mga ito ay naging hindi pangkaraniwang laki. Dahan-dahan silang lumipad sa likuran ni Duan Kung Chen, dala ang maraming nakakagulat na hangin. Ito ay talaga ang aura ng kapangyarihan ng liwanag. Habang nakatingin kay Duan Kung Chen, maraming tao ang nagsimulang magbuntong hininga. Kahit na ito ay lahing lingkod ng Diyos, kahit na maaari itong umasa sa isang bahagi ng kapangyarihan ng liwanag, o kahit na hindi sa pinagmulan ng kapangyarihan ng liwanag, sapat na ito para magulat ang mga tao. Habang dahan-daang kamakawi ang pares ng mga pakpak, unti-unting kumalat ang mga sinag ng aura ng liwanag. Ang aura na ito ay sapat na upang patunayan na ang bloodline ng kabilang partido ay malinaw na maaasahan sa enerhiya ng liwanag. Zephyr! Pumunta ka sa impyerno. Si Duan Kung Chen, na sumanib sa mga puting pakpak, ay may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Tila siya ay naging sagrado habang nakatingin kay Zephyr at sumigaw ng malamig. Ang mga salita niya ay puno ng enerhiya. Sa kanyang isipan, tila maliwanag ang katawan ni Duan Kung Chen. Kumalat ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan at bumuo ng posture ng pagbaril. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay at binuksan at isinara ito na parang isang banal na bundok, biglang humila patungo kay Zephyr. Ang palad ng Diyos. Boom! Sa oras na ito, bigla, isang kamay ng liwanag na may walang hanggang kamahalan ang dumaan sa hindi mabilang na mga ilog ng mga bituin at naglakbay sa kalangitan. Mayroong isang maringal na aura at kataas-taasang banal na kapangyarihan. Sa sandaling lumitaw ang kamay ng liwanag, mabilis na kumalat ang mga bitek kasabay ng paglawak ng palad. Mabilis na kumalat ang malalaking itim na bitek, parang bibig ng isang demonyo. Kasabay ng pagkabigla ng hangin. Walang tigil ang pagkislap ng kidlat. Ito lang ang kapangyarihang ipinakita niya ngayon lang. Kung sisabog ang lahat ng ito, gaano kaya iyon kagulat-gulat? Sa isang iglap, lahat ay lalong natakot sa lahi. Hindi ba't ibig sabihin nito ay kayang labanan ng God Servant bloodline ang pinakamalakas na likas na katangian ng mga ancient draconic bloodline? May hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang katangiang pangkalikasan ang pinakamalakas sa mga linya ng dugong sinaunang Draconico. Ang mutated na kapangyarihan ng katangiang pangkalikasan ang pinakamagaling sa kanila, pero walang ibang linya ng dugong sinaunang Draconico ang makakalaban dito. May nagsabi ng may pang-iinis. Kabanata 857. Tama iyan. Mukhang makapangyarihan ang lahi ng mga lingkod ng Diyos, ngunit ang katangian nito ay ang pangungutang. Ang hiniram ay ang kapangyarihan ng iba, at ang panlabas na kapangyarihan ay hindi ang kapangyarihan ng sarili.
Para sa mga martial artist, tanging ang sarili nilang lakas ang pinakamalakas. Ang pag-asa sa kapangyarihan ng iba ay hindi ang pinakamalakas na paraan. Ang taong nagsalita ay walang iba kundi si Jin Zhongshan mula sa Fighting God Palace at ang Bai Wulong mula sa Heaven and Earth Sword Sect. Mayayabang at arrogant ang dalawa. Kahit tila makapangyarihan si Duan Kongchen sa oras na ito, hindi pa rin nila siya pinahahalagahan. Gaano man kalakas ang isang martial artist na umaasa sa mga panlabas na puwersa, maliit ang posibilidad na uunlad siya sa hinaharap. Ang nakaharap kay Zephyr. Sigaw muli ni Duan Kongchen. Kaagad, ang banal na kamay ay parang isang walang kapantay na sagradong sagradong bundok habang ito ay marahas na bumagsak. Niyanig ng malakas na puwersa ang nakapalibot na lugar sa loob ng radius na 10,000 metro, naglabas ng tunog na parang papel sa bintana, at babagsak ito anumang oras. Sa harap ng palad na ito, maraming disipulo ang nagsimulang magtipon ng kanilang atensyon upang tingnan kung paano ito lulutasin ni Zephyr. Swoosh! Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Klang! Nang malapit ng matamaan ang kamay. Bigla, isang mahabang sigaw ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ano? Habang tumutunog ang mahabang sigaw, saglit na natigilan ang halos lahat ng naroon, maliban sa ilang disipulo ng The Boundless Academy, mga nakatatanda, at maging sa mabubuting kaibigan ni Zephyr. Espada. Paano nangyari iyon? Ang tunay na kahanga-hangang katangian ni Zephyr ay isang mahabang espada. Imposible yan. Naunawaan na ng batang ito ang fist focus, at ang kanyang kakayahan sa pagsuntok ang pinakamalakas. Kung gagamitin niya ang sword skill, dapat ay sinipa na siya sa ulo ng isang asno. Maraming disipulo ang nagsimulang sumigaw sa kanilang mga puso. Gayunpaman, isang posibilidad na ayaw nilang aminin kahit nabugbugin sila hanggang mamatay ay lumitaw sa kanilang mga isipan. Maliban na lang. Naunawaan ni Zephyr ang sword focus. Kaagad pagkatapos, nakumpirma ang kanilang mga iniisip. Umuungol. Lumabas ang ungol ng dragon. Isang napakalaki at matalas na enerhiya ang biglang lumabas mula sa katawan ni Zephyr. Sa sandaling ito, ang payat at manipis na figure ay naging isang maliwanag na ilaw at naging focus ng lahat. Inihayag ng walang katapusang espadang focus na hindi lamang niya naunawaan ang kamao na focus, kundi pati na rin ang espadang focus. Isang tao ang nakapaglinang ng dalawang uri ng focus, at bawat isa sa mga ito ay talagang kahanga-hanga. Ang ganitong uri ng kakayahang umintindi, ay higit pa sa kakayahan ng mga mortal, na nagpapabilis ng tibok ng puso ng isang tao. Buzz. Kasanayan sa lightning sword. Nakaharap sa banal na kamay ng kalaban, sa wakas ay gumalaw na ang golden combat sword ni Zephyr. Tila nakapagdulot ng bugzo ng hangin ang lightning sword skill habang ito ay humihiwa. Ang matalas na liwanag ay pumupunit ng hindi mabilang na bakas. Sa tulong ng sword focus, ang bladed energy, na may habang 100 metro, ay marahas na bumangga sa banal na kamay na parang isang matalim na ilog ng kamatayan. Bang! Ang matalas na enerhiya ng talim ay pinalakas ng espadang focus, na napakatalas. Kasabay ng isang malinaw na pagsabog, ang higanteng kamay ay agad na naputol. Ang nakapangangilabot na aura ay kumalat ng husto, at hindi ito tumigil, muling sumugod patungo sa Duan Kongchen. Mga pakpak ng Diyos. Bahagyang nagbago ang mukha ni Duan Kongchen at muling umungal. Hindi mabilang na sinag ng liwanag ang sumili mula sa mga puting pakpak. Kasabay ng matalas na pag-awit, ang pares ng pakpak ni Duan Kongchen, na parang dalawang kataas-taasang banal na espada, ay mabangis na sinalubong ang atake. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay iris sa nakapalibot na kawalan. Hindi mabilang na mga bitek ang nagsimulang bumukas na parang mga bibig ng isang demonyo. Sa kaibuturan ng mga bitek, naglalabas ang itim na liwanag, dala ang walang katapusang dami ng enerhiyang nakakapunit. Napakalakas na enerhiyang may talam. Napakatalas ng sword focus. Sa mga martial artist, walang kakulangan ng mga sword cultivator o eksperto, lalo na ang Academy Master ng Heaven Mending Pavilion.
Mayroong isang nakatagong aura sa paligid niya, na isang napaka-misteryoso na sword focus. Malinaw na ang kanyang swordsmanship ay napakalakas. Sa pagkakataong ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang sword focus na ipinakita ni Zephyr. May seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Bilang isang eksperto sa espada, malinaw niyang alam ang lakas ng sword focus ni Zephyr. Kabanata 858. Isang disipulo na nakaintindi sa fist focus pati na rin sa sword focus. Ito ay talagang bihira sa lahat ng mga henyo. Ito na siguro ang tunay mong trahedya. Zephyr, ang lakas at bilis mo ay kahanga-hanga. Paano kung idagdag mo pa itong espadang focus? Dapat kang mamatay ngayon. Patuloy na lumalabas ang boses ni Duan Kongchen nang may matinding pabago-bagong tono. Sa oras na ito, naging masungit na siya. Natural lang, hindi niya kailangang magbalat kayo. Kasabay ng isang mahabang alulong at galit na ungol, ang pares ng malalaking puting pakpak ay agad na sumugod at nagtagal, naging dalawang malalaking puting banal na espada na sumugod patungo kay Zephyr. Blade of Silence. Ang lakas tahimik. Sa sandaling ito, nataman ni Zephyr ang Blade of Silence. Anong nangyayari? Pagod na ba si Zephyr? Wala ng bladed energy. Habang nakatingin sa Blade of Silence na iwinagayway ni Zephyr, walang pagbabago-bago sa kawalan, na siyang ikinagulat ng maraming tao. Sa tingin ko hindi. Total, si Zephyr ay isa lamang martial artist sa agility. Malayo pa ang lalakbayin niya bago niya kayang labanan ang isang tunay na kalahating hakbang patungo sa espiritu. Higit pa rito, taglay niya ang pambihirang dugong lingkod Diyos, kaya mas mahirap para sa kanya na labanan sa tulong ng kapangyarihan ng liwanag. Isang disipulo ang nagsalita na may malawak na karanasan. Sa sandaling ito, kahit ang mukha ng Academy Master ng Heaven Mending Pavilion ay bahagyang gumalaw, na nagpapakita ng isang gulat na ekspresyon. Mula sa kanyang pananaw, ang espadang iwinawagayway ni Zephyr sa sandaling ito ay malinaw na walang kahit kaunting bakas ng bakas, kahit kaunting aura. Naubos na ba talaga ang tunay niyang lakas? Biglang nagbago ng matindi ang kanyang mukha. Hindi. Nakatuon ang kanyang mga mata sa mukha ng Academy Master ng Heaven Mending Pavilion. Sa wakas ay lumitaw ang hindi maitagong gulat sa kanyang mukha. Sumabog ang sinag ng kanyang mga mata, na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Tahimik. Anong klaseng teknik ng espada ito? Totoo nga, sa sandaling iyon nang ang dalawang malalaking puting pakpak ay sumugod papalapit sa kanya. Biglang nag-distort ang buong espasyo. Boom! Ano yon? Tiningnan ng karamihan ang hindi mabilang na bakas sa kawalan at sumigaw. Ito ay enerhiyang may talim ng daan-daang sirang buwan. Ang bawat enerhiyang may talim ay perpektong naipon at naging isang sirang buwan. Ang sirang enerhiyang parang talim ng buwan ay malayang gumalaw, ngunit ito ay tahimik. Parang multo, agad siyang sumugod. Ganito pala ang klase ng paggamit ng espada. Si Dong Fangxiao, na nasa labas ng investiture stage, ay nanginig at hindi mapigil ang sumigaw. Noong nasa sinaunang kaparangan siya, nakapagpalabas na si Zephyr ng isang kamangha-manghang sword art. Tahimik ito at imposibleng ipagtanggol. Gayunpaman, walang nakakarinig sa kanyang boses sa oras na ito. Itinoon ng lahat ang kanilang atensyon sa daan-daang enerhiyang may talim. Tahimik ang bawat guhit ng matalim na enerhiya, walang anumang bakas. Bumuo pa nga ito ng isang tuwid na linya ng walang anumang pagbabago-bago, na parang wala lang. Boom! Gayunpaman, nang sandaling bumangga ang talim na enerhiya sa mga puting pakpak, isang malakas na puwersa ng pagpunit ang biglang lumitaw. Ano? Nang makitang nilabanan talaga ng Silent Blade ang kanyang puting mga pakpak, lubhang nagbago ang ekspresyon ni Duan Kongchen. Mas lalong lumino ang kabangisan sa kanyang mga mata. Mamatay. Gumawa siya ng selyo gamit ang dalawang kamay, at mabilis na dumaloy palabas ang walang hanggang enerhiya. Kasabay ng pagbubuhos ng tunay na enerhiya, sa sandaling ito, ang mga puting pakpak ay malinaw na sumabog mula sa walang katapusang sinag ng Diyos, sinusubukang mabilis na lumunin ang mga tahimik na espada. Kabanata 859.
Si Rey ay napakaningning, napakaganda. Ang puting liwanag, parang puting apoy, ay patuloy na pinupunit ang lahat ng bagay sa paligid nito. Gawin natin. Daan-daang tahimik na espada ang biglang nanginag. Sa sumunod na sandali, nagsama-sama ang mga ito at bumuo ng enerhiyang may talim na 1,000 metro ang haba. Ang enerhiyang may talim ay parang isang malaking bundok ng espada, na nagbibigay ng simple at matalas na aura. Gamulong ang bundok at niyanig ang lupa. Sa sandaling ito, ang malalaking puting pakpak ni Duan Kongchen ay sa wakas ay nagsimulang manginig ng bahagya. Ang banal na kapangyarihang nasa ibabaw nito ay naglalaho sa isang nakakatakot na bilis. Malinaw na nasa isang hindi pagkakasundo ang dalawa sa oras na ito. Humph, Zephyr, hindi ko inaasahan na kaya mong labanan ang mga pakpak ng Diyos ko. Pero kahit na ganoon, patay ka pa rin. Kayang suportahan ng lahi ko ang kapangyarihan ko, doblehin ang kapangyarihan ko, at pabilisin ang paggaling ko. Ngayong nasa stalemate na tayo, mamamatay ka pa rin. Walang awa sa mga salita ni Duan Kongchen. Sa oras na ito, ang kanyang puso ay ganap na nalantad ng paulit-ulit na mga labanan ni Zephyr. Dahil sa kanyang mga salita, biglang nagbago ang mga mukha ng The Boundless Academy at ng iba pa, at maraming matatanda at matataas na opisyal ang nagsimulang magalit. Nagsimula silang tumingin ng masama kay Duan Kongchen. Kahit sa oras na ito, ang Great Yan Sect ay nagsimulang makaramdam ng kaunting kahihiyan. Haha, sa pagkakataong ito, si Zephyr ang unang nag-provoke sa kanya. Kahit papatayin siya ng disipulo ko, masasabing hindi siya magaling sa martial arts. Gayunpaman, sabi ng Big Elder ng Great Yan Sect na si Jun Zishou nang may bahagyang ngiti. Kahit galit na galit ang The Boundless Academy, wala silang magagawa tungkol dito. Tama si Zephyr. Angkan ng mga lingkod ng Diyos. Ang biyaya ng karangalan. Gumawa siya ng selyo gamit ang dalawang kamay at sumigaw ng may kumpiyansa sa kanyang mukha. Klang. Bigla, ang malakristal na liwanag sa mga pakpak na puti ng nyebe ay lalong naging sagrado at kumalat na parang kristal na jade. Patuloy itong kumalat, at ang buong puting pakpak ay lumawak ng husto. Sa sandaling ito, ang tahimik na talam, na 1,000 metro ang haba, ay malinaw na napigilan at unti-unting nagsimulang lumiit. Ngayon, si Zephyr ay talagang nasa panganib. Tama iyan, pero kasalanan niya lahat. Masyado siyang mayabang. Pinalad siyang maging isang disipulo sa antas ng hari, pero napakayabang niya. Deserve niya iyon. Gusto mo na bang mamatay? Habang nakatingin sa tahimik na espada na unti-unting pinipigilan, hindi man lang mukhang kinabahan si Zephyr. Duan Kongchen, ayaw mo bang maglaro ng malazwa? Isang malamig na boses ang dahan-daang naipadala sa tainga ni Duan Kongchen. Ang boses na ito ay kay Zephyr. Ano? Bigla, isang masamang senyales ang lumitaw sa kanyang puso. Mamatay. Isang malamulto na boses ang dahan-daang lumabas sa oras na ito. Ang matang nakakalito ng isip. Sa mga mata ni Zephyr, isang kakaibang liwanag ang biglang sumabog na parang nakabasag ito sa mga tanikala ng kalawakan. Hindi. Dahil sa pakiramdam na may mali, hindi napigilan ni Duan Kongchen na mapasigaw. Ngunit sa oras na ito, napansin niyang mahina na ang kanyang boses. Nawalan agad ng kontrol ang kanyang katawan. Bang! Sa sandaling ito, ang momentum ng mahabang espada ni Zephyr ay parang bahaghari. Sa talim na enerhiya, naabot ng Blade of Silence ang limitasyon nito. Kabanata 680. Ay hindi. Si Jun Zishou, na nakangiti pa rin, ay biglang sumigaw ng malakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinag ng Diyos, na may walang katapusang talas. Zephyr. Ang lakas ng loob mo. Napakalakas ng boses na umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Sa harap ng ungol ni Jun Zishou, sa wakas ay natuklasan ng lahat na ang Blade of Silence of Zephyr ay nakalusot na sa pares ng puting pakpak ni Duan Kongchen. Ang pamamaraan ng espada ay banal. Hindi mapigilan ang enerhiyang may talim habang ito ay humahampas ng may walang katapusang kapangyarihan. Sabi ko, mamamatay ka.
Ang boses ni Zephyr ay dahan-daang lumabas mula sa mga mata ni Duan Kongchen na natigilan. Taglay nito ang isang aura ng paghatol na parang Diyos ng kamatayan habang agad itong kumakalat. Malapit nang hiwain ang espada. Biglang, marahas na yumanig ang mundo. Kumislap ang walang katapusang sinag ng Diyos, at ang mga agos ng mga banal na ilog ay tila totoo, na dumadaloy pababa mula sa siyam na langit at marahas na dumadaloy pababa. Sa isang iglap, nawalan ng kulay ang mundo. Para bang ang mga boses ng mga sinaunang Ultimacy ay lumabas na may walang katapusang kapangyarihan. Sa itaas ng kawalan, lumitaw ang walang katapusang aparisyon, multo. May mga Diyos, sinaunang mga pantas, at galit na mga ungol na yumanig sa siyam na langit. Chimera, puting tigre, Chukay, itim na pagong, asul na dragon. Maraming aparisyon, multo ng banal na halimaw ang patuloy na lumilitaw sa loob, matangkad at parang buhay, na para bang sila ay mga buhay na nilalang. Tila may isang sinaunang pantas na may hawak na isang balumbon, ipinapakita ang kawalan. Mayroong isang hari ng Diablo na may hawak na sandatang demonyo na umuungal sa kalangitan, winawasak ang mga bundok at ilog. May mga sinaunang karwaheng pandigma na lumilipad-lipad. Ang aura ay makapangyarihan, sagrado, o malademonyo na enerhiya na umaapaw sa kalangitan. Habang ito ay umiikot, niyayanig nito ang lahat ng nasa daanan nito. Hindi mabilang na mga eksperto ang namutla at napasigaw. Ito ba ang bundok na walang hanggan? Sabay-sabay na sigaw ng tatlong hurado at mga master ng akademya. Rumble. Sa yugto ng pagtatalaga. Sinamantala ang mahiwagang tanda sa kawalan, biglang gumalaw si Duan Kongchen at lumabas ng investiture stage. Kapag nakaalis na siya sa investiture stage, malalasap niya ang pagkatalo. Gayunpaman, para kay Duan Kongchen, kahit na tila isang gulo ang pagkabigo at pagkatalong ito, kahit papaano ay naputol ang pagkakataong mapatay siya ni Zephyr. Zephyr. Ito na lang ang pagkakataon mo para patayin ako. Habang nakatingin kay Zephyr, lumabas ang boses ni Duan Kongchen na may bahid ng pagmamalaki. Gayunpaman, ang boses na ito ay nagdulot ng pagkamuhi sa maraming tao. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng contradiction ang namamagitan kina Zephyr at Duan Kongchen, ang kanyang pagganap ay ibang-iba sa kanyang karaniwang tindig. Bagamat hindi mali ang paraan ng kabilang panig, mayroong isang uri ng kasuklam-suklam at kasuklam-suklam na hitsura sa kanyang mukha. Dahil nga sa ganitong ugali kaya maraming disipulo ang nakasimangot at palihim na hindi natuwa. Ilan sa mga babaeng disipulo na may gusto pa rin sa kanya at may magandang impresyon sa kanya ay tumalikod din. Malinaw na wala silang magandang impresyon sa Duan Kongchen na ito. Damn it. Kahit gaano pa katahimik at kahan-ahon si Zephyr hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting galit sa loob niya. Gayunpaman, nakaalis na siya sa investiture stage. Kung kikilos siya ngayon, tiyak na kikilos din ang mga eksperto ng Great Yan Sect. Sa oras na iyon, kahit ang mga eksperto ng The Boundless Academy ay walang sapat na dahilan para protektahan siya. Damn it. Habang nakatingin sa sinauna at makapangyarihang aparisyon, multo sa kawalan, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr.